And for the news abroad, water shortage plagues the people of Caracas and Venezuela as the nationwide power cut in the country drags into a fifth day. Stephanie C. has the details. As Venezuela's 5-day power blackout left homes without water on Monday, some residents sought out a drain pipe feeding into a river carrying sewage through the capital, Caracas. Dozens of people had flocked to the Guaire River, which snakes along the bottom of a sharp ravine alongside Caracas' main highway, to fill up various receptacles with water. Unlike the fetid liquid flowing through the Guaire River, the water coming out of the pipe was at least clear. They added, however, that it was being carried through unsanitary pipes and should only be used to flush toilets or scrub floors. The lack of water has become one of the most excruciating side effects of the nationwide blackout that the government of President Nicolas Maduro has blamed on U.S.-backed sabotage, but his critics call the product of corruption and incompetence. The blackout has worsened the situation of a country already facing a hyperinflationary economic collapse that has spurred a mass migration and turned once basic items like corn flour and toilet paper into unaffordable luxuries for most people. After 5 days without electricity to pump water, Venezuelans from working-class neighborhoods to upscale apartment towers are complaining of increasingly infrequent showers, unwashed dishes, and stinking toilets. Caracas needs 20,000 liters of water per second from nearby watersheds to maintain service, said an engineer who ran Caracas Municipal Water Authority in the 1990s. Last week, that had fallen to around 13,000, and since Thursday's blackout, it has halted completely. Hundreds of angry residents blocked the highway on Monday to demand that local authorities deliver a 20,000 liters cistern to supply water to the neighborhood of La Charneca. How do we tell our children that there's no water, there's no signal, there's no electricity, there is nothing? Really? Until when? Maduro, leave already! Leave! Stephanie C., UNTV News and Rescue. Airlines in Ethiopia, China, Indonesia, as well as in Argentina grounded Boeing 737 MAX 8 aircraft on Monday after one of the planes crashed in Ethiopia, killing 157 people. This is the second devastating crash of one of the planes in 5 months. Ethiopia Airlines said on Monday that the flight recorders from the plane had been found. The Boeing 737 MAX 8 crashed 6 minutes after takeoff on Sunday from Ethiopia's capital Addis Ababa. The plane was headed to Nairobi, Kenya, when it went down in clear weather. British Prime Minister Theresa May has secured legally binding changes to her Brexit deal, which improve the withdrawal agreement and political declaration, a day ahead of MPs voting on it. Kath Dumaraos reports. Prime Minister Theresa May clinched legally binding Brexit assurances with the European Union on Monday in a last-ditch attempt to win over rebellious British lawmakers who have threatened to vote down her divorce deal again. Scrambling to plot an orderly path out of the Brexit maze just days before the United Kingdom is due to leave on March 29, May rushed to Strasbourg to agree on additional assurances with European Commission President Jean-Claude Juncker. Brexiteers in May's party accuse her of surrendering to the EU, and it was not clear if the assurances she agreed on would be enough to win over the 116 additional lawmakers she needs to turn around the crushing defeat her deal suffered on January 15. Today we have secured legal changes. Now is the time to come together, to back this improved Brexit deal, and to deliver on the instruction of the British people. May announced 3 documents, a joint instrument, a joint statement, and a unilateral declaration, which she said were aimed at addressing the most contentious part of the divorce deal she agreed in November, the Irish backstop. The backstop is an insurance policy aimed at avoiding controls on the sensitive border between the British province of Northern Ireland and EU member Ireland, though some British lawmakers worry it could trap the United Kingdom in the EU's orbit indefinitely.
On news of the breakthrough, sterling, which has seesawed on Brexit headlines, jumped 0.8% to $1.33 in Asian trade and rallied to the strongest against the euro since mid-2017. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. The Japanese company Open Meals plans to open a restaurant in Tokyo next year that will customize its sushi to individual dietary needs. Lena Ramos reports. Japanese company Open Meals drew crowds at the South by Southwest Festival in Austin Convention Center on Monday when its 3D sushi printer made its debut. Open Meals says it wants to change the way food is brought to the table with its technology that 3D prints sushi tailor-made according to the customer's dietary and nutritional needs. In order to do this, Open Meals collects a sample of saliva, urine, or stool from users. It then analyzes these samples to 3D print sushi with optimal nutrition that is custom-made for every individual. Then we add those specific nutrition to your food to 3D print out those sushis for you. The South by Southwest Festival is held annually in Austin, Texas, and encompasses tech, entertainment, and politics. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Patay ang isang barangay kapitan at kaanak nito matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang mga sospek sa Taysan, Batangas. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Barangay Mataas na Lupa, Taysan, Batangas ang mga labi ni Barangay Chairman Rolly Loredo. Ayon sa hepe ng Taysan Police, pauwi na kahapon si Loredo at kaanak nitong si Reynan Garbin nang biglang pagbabarili ng sasakyan nito sa Barangay Mahanjong ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Nalula naman ang isang Toyota Innova. Dead on the spot ang mga biktima na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, based dun sa mga witnesses na na-interview namin, mga possible witnesses na interview namin, bali 4 na kalalakihan itong sakay nung yung sinasakyan ng suspect is Toyota Innova na kulay silver. So, doon sa mga witness nga, sinasabi nila na 4 na lalaki raw yung sakay ng sasakyan. At yung bumaba, doon sa area, we recovered, based dun sa recovered evidences ng SOCO natin, they recovered 42 pieces of different kinds of ammunitions, particularly yung 5.56. Nananawagan naman ang mga kaanak ng biktima sa mga otoridad upang agad na mahuli ang mga suspect. Sana po magtulungan po tayong lahat upang magkaroon po ng hustisya ang pagkamatay nila at hindi na po maulit muli ang ganitong pangyayari sa ating bayan ng Taysan. At wala na pong pamilya pang makakaranas ng kalungkutan ng nararanasan po namin ngayon. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo sa pamamaril at ang mga may kinalaman sa pamamaslang. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. 7 Chinese nationals na sangkot sa kidnapping at serious illegal detention ang naaresto ng NBI sa Pasay at Parañaque City nitong nakaraang Sabado. Kinilala ang mga ito na sina Lu Zhenjin, Cheng Yigyu, Liu Shenghui, Deng Shuijin, Xiong Jinxiang Xiong, Zhong Peng at Xiong Jilong. Ayon sa NBI, isang Jian Xiyin ang biktima ng grupo na dinukot umano sa isang kasino sa Parañaque City at pinagbayad ng 200,000 pesos na ransom ang mga kaanak nito para mapawalan. Sa follow-up operation ng NBI, naaresto naman ang mga suspect sa isang condominium sa Pasay City kung saan dinala at binugbog ang biktima. Nasampahan na ng kaukulang kaso ang mga suspect. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Umabot na sa mahigit 6 na milyong pisong halaga ng palayan ang apektado ng El Nino sa Negros Occidental. Ito ang balita ni Lalen Moreno. Padayon nga ginamonitor sang Office of the Provincial Agriculturist sang Negros Occidental ang kantidad sang halit sang masobra kainit ukon El Nino phenomenon sa southern part sang probinsya. Sa subong masobra pa lamang 6 milyones pesos nga kantidad ang ginhalitan sa El Nino sa Banwa sang Kawayan kag Pontevedra.
Suno kay Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino, nagnubo sa masobra 50% ang produksyon sa humay sa nasambit nga lugar. Inibangod sa madugay nga init nga tiyempo nga nagtuga sa kakulangan sa supply sang tubig. Kung amo nakadugay ang ang tag-init, basi wala na sang tubig no ang ila irrigation system. Apang maiban pa man nga lugar sa probinsya nga mayara sang manami nga produksyon sa humay. Nagpangako naman ang probinsya nga maghahatag sila sang bulig sa mga mangunguma nga apektado. Maghahatag man sang binhi ang DA sa madason nga cropping season kag financial assistance. May buffer stocks kita para sa emergencies, calamities nga magamit sa aton nga mga farmers. So you can contact your agriculturist nga para sa master listing nga para matagan kamo sang ayuda sa first cropping, no. Ginapadali naman sa DA ang pagbakal sa mga irrigation pump para sa mga lugar nga nagakinahanglan sang tubig. Samtang padayon naman nga ginatun-an ang posible nga pagpatuman sang cloud seeding operation kung magadugay nga wala sang ulan. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Magpapatupad ng price freeze ang Department of Energy sa liquefied petroleum gas at kerosene sa Zamboanga City kasunod ng pagdeklara ng state of calamity sa lugar. Ito ang balita ni Dante Amento. No puede hacer subir el magadealer el precio del liquefied petroleum gas y kerosene na ciudad de Zamboanga. En conexión del 15 días price freeze naman implementa el Department of Energy después el declaración del state of calamity por causa con el falta supply del agua. Asigon con el City Disaster Risk Reduction and Management Office, yaabisa ya sila el magadealer acerca de este actuación. We're going to write them because they requested us to write all the providers del mga LPG, kerosene, petrolyo, para no maasasubir presyo. Presentamente 547 el 7 kilos del LPG, 819 el 11 kilos, 1,632 pesos el 22 kilos y 3,198 pesos también el 50 kilos. Mientras tanto, maski no hay parecibi aviso el cuantos tienda del LPG na lugar acerca con el price freeze, preparaw sigun sila sige con el orden. Wala pa man po mga price freeze, mga hold, wala. Kung mo saka po na siya. Kung mo baba. Musunod lang mesa. Taabisa también el DOE que tiene apropiado castigo el mga violador de este. El mga violador puede de calabozo 1 hasta 10 años y multa de 5 hasta 1 millón de pesos. Dante Amento, ONTV, Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Inilatag na ng Department of Agriculture ang ilang programa na makatutulong sa mga magsasakang maapektuhan ng rice tariffication law. Ito ang balita ni Danny Munar. Sa pagbisita ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol sa Nueva Ecija kahapon, ibinalita nito na mayroong 30 billion pesos na pondong nakalaan para sa mga magsasaka. Ayon sa kalihim, ang fertilizer loan program ng kagawaran ay isa lamang sa mga programa ng pamahalaan upang matulungang mapababa ang cost of production ng mga magsasaka upang makasabay sa presyo ng imported rice na pumapasok sa bansa. Maliit ang patubo at babayaran kapag nakaani na ang mga magsasaka. Magagamit rin anya ang pondong ito upang ipambili ng mga makinang pantuyo ng palay sa panahon ng tag-ulan. The other was the announcement about the solar irrigation project na ino-offer ngayon ng Israel sa atin to irrigate about 500,000 hectares over the next 3 years. Silang may funding na 44 billion. Kasalukuyan na rin anyang namimili ng palay ang NFA sa halagang 20 pesos and 70 centavos per kilo at maaari pang tumaas konforme sa moisture content ng palay. Mataas ito kumpara sa 14 hanggang 15 pesos kada kilo na bintahan ng palay ngayon. Inatasan na rin ng kalihim ang ilang opisyal ng DA at NFA na makipag-ugnayan sa mga LGU upang magamit ang dump truck na mga ito. Ito'y upang marisolba ang kakulangan sa howling na panghakot sa mga bibilhing palay sa mga magsasaka. Medyo nalunawa na kami. Kung yun ang talagang may implement ay talagang wala pala kaming dapat na ipag-agam-agam. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang pag-iikot ng kalihim sa iba't ibang lugar sa bansa upang tugunan ang mga concern ng mga magsasaka, gayon din sa issue ng El Niño phenomenon. Danny Munara, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija.
yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Debra Veral. Maayong hapon. Mahigit 1 bilyong litro ng tubig ang nasasayang dahil sa mga tagas sa mga lumang linya ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, kung makukumpuni lamang ang mga sirang tubo ay malaking tulong ito sa problema sa supply ng tubig. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nasa 4 na bilyong litro ng tubig ang nanggagaling sa Angat Dam kada araw para sa supply sa Metro Manila at ilang karatig lugar. Ang 2,400 million liters per day o MLD ay napupunta sa Maynilad habang ang 1,600 MLD naman ay napupunta sa Manila Water. Ayon kay MWSS Administrator Reynaldo Velasco, nasa 39% ng supply ng Maynilad ay natatapon lamang dahil sa tagas ng mga lumang tubo. 11% naman ang supply para sa Manila Water ang natatapon din. Ito ang tinatawag na system loss o non-revenue water. Pero kung susumahin anya ay malaki na ang ibinaba nito mula sa dating 63% noong 1997 bago pasukin ng mga pribadong kumpanya ang serbisyo sa tubig sa Metro Manila. Kung mababawasan pa anya ito ng kalahati ay malaking tulong lalo na't tumataas ang konsumo ng tubig. Kaya sanang makapag-supply nito ng nasa 1 milyong mga bahay. So sabi namin, kung may baba mo yan sa 19% by 2022, that means between now and 2022, sa 20% of 2,600, mayroon kang 520 million liters per day. Kasing laki na halos ng Wawayan. Ayon sa MWSS, nahuli na kasing nag-take over ang Maynilad kaya't ngayon pa lamang nakapagpapalit ng lumang linya ng tubig. Ayon sa Maynilad, malaki rin ang halagang kailangan sa rehabilitasyon ng mga tubo. Ang Manila Water naman ay nasa 11% na lamang ang system loss, subalit kapos pa rin ang nakukuha nila dahil sa paglaki ng konsumo ng kanilang mga consumer. Pero ayon sa Laban Consumer, dapat ay may baba sa 5% ang system loss dahil ang publiko ang bumabalikat nito. Malaking dagok immediately sa ating mga consumer kasi binabayaran natin yung nawawala o nilalakaw, hindi naman natin yung nagagamit. Itinanggi naman ng Maynilad na ipinapasa nila sa customer ang system loss. Mahihirapan din niya ang mga consumer sa pagbabayad kung tatargetin nila na ibaba sa 5% ang system loss. Baka naman kasi doing so, mas magiging malaki lang po yung impact dun sa magiging tariff dun sa aming mga customers. Kontento naman ang Laban Consumer sa 2 concessionaire dahil nakabantay naman ang publiko. Ang kailangan lamang umano ay ayusin pa ang ibang serbisyo gaya ng sewerage system. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Umaabot sa halos 10 milyong pisong cash prizes ang ipinamigay sa mga chosen beneficiaries sa mga government agencies na kalahok sa UNTV Cup Season 7. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Bukod sa pakikipagkaibigan sa pagitan ng mga manlalaro mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, sure winners ang mga kalahok sa UNTV Cup dahil sa pagkakataong makatulong sa mga nangangailangan. Kaakibat ng palaro ay nakatanggap din ng kaukulang cash prizes ang kani-kanilang napiling charitable institutions na handog ng UNTV Cup. Sa katatapos lang na UNTV Cup Season 7, muling nakatanggap ang chosen beneficiaries ng bawat team ng kabuuang cash prizes na umaabot sa halos 10 milyong piso tax-free. Kabilang sa mga ito ang Pangarap Foundation Incorporated na ilang beses na ring nakatatanggap ng tulong pinansyal bilang benepisyaryo ng Senate Defenders simula pa sa mga nagdaang season ng UNTV Cup. 30 taon nang lumilingap ang Pangarap Foundation ng mga street children at mga batang naabuso kung saan binibigyan ng mga ito ng mga pangunahing pangangailangan hanggang sa pag-aaral at hospitalization. Every year, we allocate the fund. So yung mga previous na binibigay sa amin, dinadagdag namin sa pagkain. Because that is the most expensive item that we usually, kasi di ba pwedeng magutom yung mga bata. Pero last year, kasi marami, more than 1 million, ginamit namin sa pagpapaaral sa mga anak. So we have 43 na pinag-aaral at sila nasa school. Nagbibigay din ang benepisyaryo ng AFP Cavaliers ng educational assistance sa mga kaanak ng higit 4,000 mga sundalong nasugatan o namatay sa gitna ng pagsiserbisyo para sa bayan.
Pangatlong beses nang nag-champion ng AFP Cavaliers at malaki nila ang naitulong ng mga nakukuhang cash prize mula sa UNTV Cup noong mga nakaraang season. At dahil muling nakuha ng AFP Cavaliers ang grand prize para sa Season 7 ng UNTV Cup, nakatanggap ang Armed Forces of the Philippines Educational Benefit System Office ng pinakamalaking premyo na 4 million pesos. Maliban sa pagpapahara, meron kami mga allowances na binibigay yung per semester and libreng miscellaneous, yung mga libro, mga pangangailangan pang-araw-araw ng mga beneficiary natin. Nagpahayag naman ng paghanga ang mga senador na sina Sani Angara at Joel Villanueva sa mga adhikain ng UNTV Cup, lalong-lalo na sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Napakaganda. Talagang modern fairy tales itong ginagawa nyo para sa ating mga kababayan. At kami naman, very privileged kami na maging parte nito. At naging instrumento kami through the game we love. Itong ginagawa nila Kuya Daniel ng UNTV leadership, talagang kakaiba to eh. Such a great honor na to be part of something really big, something that is never done before in the history of this country. Nagpasalamat naman ang public service advocate na si Kuya Daniel Razon sa patuloy na pagkakataon na makatulong at makagawa ng kabutihan sa ibang tao, anuman ang sabihin o isipin ng kahit na sino. We will always be happy doing it at papasalamat tayo palagi sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng pagkakataon na may pagpatuloy ito at dalangin natin na sana habang meron pa tayong pagkakataon ay makapagpatuloy tayong magawa yung ating natutunan na makagawa na mabuti sa lahat ng mga tao at yung ating paniniwala na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Sa susunod na season ng UNTV Cup, inaasahan ang pakikilahok ng mas marami pang ahensya ng pamahalaan at makapag-abot ng tulong sa mas marami pang kababayan nating nangangailangan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.